Isang magandang umaga po mga kabarangay at follow-up content po para sa usapin na finalization o decision po na pinali na po. Kinatigan na po ng Korte Suprema ang RA 12232. At siyempre po kailangan nating pag-usapan ano po ba yung mga dahilan para desisyonan na ito ay maging constitutional. Ano po yung mga argumento na ginamit nila mga kabarangay. At siyempre po, bago po ang lahat, ako ay nananawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At ito po mga kabarangay, yung buod po ng desisyon po ng Korte Suprema. Pumanig ang Korte Suprema sa konstitusyonalidad ng Republic Act number 12232 o Term Adjustment Law sa pagbasura nito sa hiniaaing mga petisyon sa pamamagitan ng ponensya ni Associate Justice Joseph Y. Lopez. Binigyan din ng Korte Suprema na may kapangyarihan ang Kongreso na magtakda ng haba ng termino ng mga barangay officials at SK alinsunod sa Article 10, Section 8 ng Saligang Batas. Nilinaw ng Korte Suprema na ang RA 12232 ay hindi batas sa pagpapaliban ng halalan. Kung hindi, isang term setting law na nagtatalaga ng 4 na taon termino para sa mga opisyal ng barangay at SK. Ang paglipat ng eleksyon mula Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026 ay resulta lamang ng pagsasaayos ng bagong termino. Yan po, malinaw po na yung talagang palaging sinasabi po ng mga nagsulong yan na ang pagpopospon po ng halalan o ang pagkakapospon po nito ay resulta lamang ng kanilang ginagawang pagsasaayos ng termino. Pinatunayan din ng Korte Suprema na hindi nito nilabag ang karapatan ng mga mamamayan na bumoto dahil nananatiling regular, tiyak at makatao ang schedule ng halalan. So, wala daw pong nilabag ang RA 12232 na karapatan ng mga mamamayan na bumoto dahil na nananatiling regular daw, tiyak, makatao ang schedule ng halalan. At siyempre po, dahil po sa pangyayari sa pagkakadeklara na constitutional itong RA 12232, lubos po na nagpapasalamat siyempre ang Liga ng mga Barangay sa pangunguna po ng kanilang Pangulo na si Jessica Gallegos D. At bagamat ako po ay pabor para sana sa postponement, siyempre po tinatanggap na natin ano man yung naging resulta po ng Korte Suprema. Natural lamang po na dapat nating tanggapin ano man yung desisyon, pabor man sa atin o hindi, dahil yan po ang itinatadhana po ng batas. At yan nga po yung mga naging kaganapan mga kabarangay sa pagdedesisyon po nila sa RA 12232. 8 po, yes po, 8 po ang bumoto ng oo. At may boto pong 5 ang hindi at mayroon pong 2 na hindi po bumoto o abstain. Mga kabarangay, ang NBank po ay binubuo po ng 15 katao. So parang election din po yan mga kabarangay. Hindi po ibig sabihin na kapag natalo po yung isang batas ay gusto lahat ng mga bumubuo ng justices o ng mga justices. Lilinawin lamang po natin mga kabarangay. 8 po ang bumoto ng oo at 5 ang hindi o hindi po sang-ayon. 2 po yung hindi bumoto. Ibig pong sabihin, may naniniwala din po na ito ay unconstitutional. Ito nga pong 5 ito dahil hindi nga sila bumoto kontra sila.
Kaya lamang po yan ay paramihan po ng bilang. So 8 yung naniniwala na ito po ay constitutional. Kaya nadeklara po na ito ay constitutional dahil po mas marami yung nakakakita, naniniwala na ang batas po na RA 12232 ay wala nga pong nilalabag na batas at ito nga po ay idineklara na constitutional. Karagdagan lamang po mga kabarangay sa mga patuloy po na naiinis pa rin sa aking mga content. Sa mga nagsasabi po na dahil nga po nadeklara na constitutional itong RA 12232, pinapahinto na po tayo. Dapat daw magsara na tayo ng channel. Mga kabarangay, hindi ko po gagawin yan dahil naghirapan ko po ito. At kung kayo lamang po yung makakasira ng channel na ito, hindi po mangyayari. Mas maigi po na wag ninyong panoorin yung aking mga video. Doon naman po sa palaging sumusuporta, nakaantabay kay Coiner String, maraming salamat po sa inyong lahat mga kabarangay. Sa mga nagsasabi naman po na tayo po ay nangongopya lamang, pakitingnan po yung oras ng pagkaka-upload ng final decision ng Korte Suprema. Hindi po sa pagmamayabang, tayo po yung pinakauna na nag-upload nito sa YouTube. Ganon din po mga kabarangay, ako rin yung pinakaunang nag-upload ng sinasabi ko noon na win-win solution na kung maaari sana ay Nobyembre na ang halalan o para magkaroon sila ng tinatawag na extension nga, yung para mapunuan yung 2 taon nila na kulang ng 1 taon. Marami po yung mga nagalit, marami po yung mga bumatikos sa atin. Pero nang magdesisyon po ang bicameral conference committee, yun nga po, lumitaw po na tama yung gusto nating mangyari. So ngayon po ay siyempre mapapanatag na po ang bawat isa. Dahil meron na nga pong nakatakdang halalan, naging pinali. Final na nga po itong November 2, 2026. Subalit siyempre mga kabarangay ay meron pa rin pong mga haka-haka, mga ilusyon o mga advance mag-isip, ika nga, na nagsasabi po na dahil po sa national calamity na nakadeklara, ay baka po hindi rin matuloy yung halalan pagdating ng November 2. At meron din po na mga nagsasabi na dahil nga po, meron na po silang jurisprudence na i-postpone na po nila yung nakatakdang halalan na dineklara mismo ng Korte Suprema, ay maaring maging paulit-ulit na lamang po ito. Ang tangi ko lamang pong masasabi mga kabarangay ay may posibilidad po lahat ng mga haka-haka natin pong iyan. Hindi po tayo makakatiyak talaga hanggat hindi po sumasapit itong November 2 na itinakda na pinali na po ng Korte Suprema. Ganun din po, sakasakali na ito ay i-move po ng kaunti, nasa 20th Congress na po yan dahil nga po tumama. Ito nga pong unang Lunes ng Nobyembre 2026 sa All Souls Day na isang sagradong tradisyon po para sa ating mga Katoliko. Ito po yung paggunita sa ating mga mahal sa buhay na yumao. At ito nga pong November 2, 2026 ay All Souls Day o araw po ng mga banal. Paggunita po ng Santa Iglesia Katolika sa mga banal po na hindi po nakikilala. Ano man po ang mangyari mga kabarangay, yung mga lagi ko pong sinasabi na kung gusto po natin ng pagbabago, kung hindi po natin makuha ang hustisya sa batas, ay ilagay na po natin sa ating mga kamay ang batas. Hindi po upang manggulo, hindi po upang magrebelde. Ang ibig ko pong sabihin ay bumoto po tayo ng tama. Iboto po natin yung tamang tao, karapat-dapat, at wag na po nating iboboto yung inaakala po nating mga kurakot, yung inaakala po nating mga kandidato na sinisiil o niyurakan po ang karapatan ng bawat isa. Lalong-lalo na po yung binabaluktot po yung katotohanan.
Muli po, maraming salamat po. Hanggang sa muli, Coiners Ring. Maraming salamat po.